what's up dribblers at mga shooters, kamusta po kayo? Ito nga po ang mga papuri ni Coach Tim Cone para kay Troy Rosario sa unang panalo ng Barangay Ginebra San Miguel sa taong 2025. At eto din yung mga sinabi ni Troy Rosario, mga pag-uusapan po natin yan. At eto ang mas inuna ni Coach Tim Cone para sa muling pagbabalik aksyon ni Jamie Malonzo. Ano nga ba yung mga sinabi ni Coach Tim Cone patungkol dito kay Jamie Malonzo? Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Noon pa man ay talagang napakasimple na talaga ni Troy Rosario. Every time na siya ay maglalaro sa basketball court, laro lang siya kahit ano pang depensa ang ilalatag mo sa kanya ng mga kalaban. At yan din ang ipinakita niya last night laban sa kanilang sister team na San Miguel Beermen na humantong sa kanilang panalo at sapat na performance ni Troy Rosario sa ginawa niya para tanghalin siyang best player of the game. Matapos nga po siyang mag-score ng 22 points, 10 rebound, double-double performance para pangunahan ang panalo ng Gin Kings 93-81 para palawigin pa ang kanilang kartada sa 5-2 win-loss record. Dahil dyan, narito po ang sinabi ni Troy Rosario sa ulat ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. From this game at sa mga laro ko before, I just take what the defense is giving me. They are clutching the paint. Binabantayan ako ni Junmar nung import. So nilalabas ko sila kasi yun ang game plan, which is to space out yung bigs para magkaroon ng lane to attack. Pinakita nga lang po dito ng 32 years old the wingman kung papaano na niya napapamiliarize ang sistema ng kanyang kupunan na pinamumunuan ng winningest coach na si Coach Tim Cone. At mismong si Coach Tim Cone ang nagsabi na isa si Troy Rosario sa mga X-Factor sa panalo ng Barangay Ginebra San Miguel laban sa kanilang sister team na San Miguel Beermen. Narito naman po ang mga sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat pa din po yan ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. Nasa floor siya. He is always been all over the floor defensively para sa amin. At sa mga boards, siya ay isang X-Factor sa amin ngayong gabi. Ay napakalaki ng panig niya sa aming opensiba, nakashoot ng mga tira, nakakuha ng mga offensive rebound. Sabi nga po yan ng winningest coach na si Coach Tim Cone, at higit na pinahalagahan ni Coach Tim Cone kung papaano sila pinuhat ni Troy Rosario. Narito pa po ang huling bahagi ng mga pahayag ni Coach Tim Cone. Sa ulat pa din po yan ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. Nirepresent ni Troy yung performance namin tonight and kailangan talaga naming maglaro hard at kinatawan ni Troy iyon para sa amin. Sa ngayon nga po, kuha na ni Troy Rosario ang rhythm ng kanyang rhythm sa kanyang bagong kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Ang tanong, magtutuloy-tuloy na kaya ang ganitong performance ni Troy Rosario? Yan po ang ating aabangan dito sa kupunan ni Troy Rosario at sa Barangay Ginebra San Miguel kung ano pa ang kayang ipakita ni Troy Rosario. And knowing Troy Rosario, talaga namang may kayang ibigay pagdating sa puntos, pagdating sa defense, kayang depensahan ng isang Junmar Fajardo, even the import of San Miguel Beermen. Kita naman natin kung papaano ito pinahirapan ng isang Troy Rosario. Eto nga po, pag-usapan naman po natin, bakit nga ba hindi natin nakita aksyon, even naka-uniforme itong si Jamie Malonzo. 2 araw bago magbalik aksyon ng PBA at ang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel, inactivate nga po ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang roster o sa kanilang roster ang high flyer wingman na si Jamie Malonzo. Pero hindi nga po ito naka-uniform last night sa laban ng Barangay Ginebra San Miguel at ng kanilang sister team. Ano nga ba ang naging pahayag dyan ni Coach Tim Cone? Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. It's all about really getting into the game shape for him. Hindi namin gusto na pumasok siya at hindi maganda. At pagkatapos ay ipagsasapalaran na magkaroon muli ng injury. Kaya gusto naming tiyakin na nasa 100% siyang nasa game shape bago bumalik. Wala pa nga daw po sa game shape. Ito pong si Jamie Malonzo. Ayon po mismo yan sa kanilang coach na si Coach Tim Cone. Nagdidepende nga daw po, sabi po ni Coach Tim Cone, na magdidepende
ang pagbabalik ni Jamie Malonzo sa susunod na mga practice ng team kung muling sasabak o kung kailan muling sasabak sa aksyon ang 28 years old high flyer wingman. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Coach Tim Cone. Sa ulat pa din po yan ni Justin Pacnis about sa pagbabalik pa rin ni Jamie Malonzo. Depende kung papaano siya mag-practice sa susunod na 2 araw. He is healthy, he is ready to go. Pero wala pa siya sa tamang game shape, wala pa siya sa tamang rhythm. At yan nga po ang mga sinabi ni Coach Tim Cone patungkol sa kanyang high flyer wingman na si Jamie Malonzo. So wait po natin, wait and see po tayo kung kailan muling sasabak ito pong si Jamie Malonzo sa aksyon at kung kailan nga ba yung tamang rhythm at panahon sa muling pagpabalik aksyon ng high flyer wingman ng Barangay Ginebra San Miguel. At syempre maraming umaasa na gusto't makita itong si Jamie Malonzo na magbabalik aksyon. Dahil marami nga pong Barangay Ginebra San Miguel fans ang gustong makitang muli si Jamie Malonzo in action. At abangan po natin yan this coming Wednesday, January 8, kung magbabalik aksyon na nga ba itong si Jamie Malonzo laban sa dati niyang kupunan na Northport Batang Pier. 7:30 po yan ng gabi, Barangay Ginebra San Miguel at ang Northport Batang Pier. At ang susunod na laban ng Barangay Ginebra San Miguel sa Blackwater Bossing sa January 12. At ang susunod po niyan, eto naman pong magiging laban nila dito po sa kupunan ng Talk and Text Tropang Giga. Rematch po yan. So titingnan natin kung saan nga ba babalik si Jamie Malonzo. This coming Wednesday na nga ba yan versus Northport or sa susunod pa laban sa Blackwater Bossing. Yan po yung ating mga tutunghayan at taabangan sa muling pagbabalik aksyon ng Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel. At syempre, gusto rin makita ng Gilas Pilipinas na magbabalik si Jamie Malonzo. Ngayong injury, etong si Kai Soto and hopefully mga shooters pasadahan lang natin ng konti. Hindi po ganun kalala ang naging injury netong si Kai Soto dahil malapit na ang susunod na window ng FIBA Asia Cup para sa ating Gilas Pilipinas. Praying po tayo o pagdarasal po natin na itong si Kai Soto ay hindi maging malala ang injury at makabalik sa laro, sa aksyon para po sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunod. Ano man po ang inyong maging opinion, diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad ng nakagawian, shoutout po kina